sang kasadya. For your love, I give you the praise. It is coming from my heart. Praise and thanks unto you, Lord. For all the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting my blessings. I just can't keep it to myself. When I thought that he has done too much, whoa, Jesus did it again. I'm counting my blessings. I just can't keep it to myself. When I thought that he had done too much, whoa, Jesus did it again. I can tell it enough. Oh, I shouted loud from the mountaintop. I can tell it enough. Oh, I shouted loud from the mountaintop. It is coming from my heart. Praise and thanks unto you, Lord. For all the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. And it's coming from my heart. It is coming from my heart. Praise and thanks unto Praise and you, thanks unto you, Lord. for All the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting I'm counting my blessings. for a million I times. just can't keep it to myself. Hey, when I thought When I thought that he had done too much, oh, Jesus did it again. come on, I'm counting my blessings. I'm counting my blessings. For God. I just can't keep it to myself. When I thought that he had When I done too thought that much. he had done too much, oh, Jesus did it again. I can tell it now. Shouting loud from the Mountaintop. I can tell it now. shouting Shouting loud from the mountaintop. everybody. Come on, give him the praise. Come on, give him the praise. I dance and praise the Lord. everybody, let's dance. I dance and praise the Lord. Come on, put on your dancing shoes. I dance and praise the Lord. Come on, let's dance. I dance and praise the Lord. I clap and praise the Lord. sound of praise go up. I clap and praise the Lord. Come on, let's I laugh. clap and praise the Lord. Put your hands together. I clap and praise the Lord. Hey, shout. I shout and praise the Lord. Give him the highest I praise. shout and praise the Lord. Everybody, let's I shout. shout and praise the Lord. Shout to the Lord. I shout and praise the And Lord. when I thought that he had Done too much. Oh, Jesus did it again. come on, rejoice. Rejoice and praise the Lord. Everybody rejoice. Rejoice and praise the Lord. Give him the highest praise. Rejoice and praise the Lord. One more time, rejoice. Rejoice and praise the And when Lord. I thought that he had Done too much. Oh, Jesus did it again. I can tell it enough. I'm shouting loud. Mountaintop. Tell it I can enough. tell it enough. I'm shouting loud. From the mountaintop. Come on, give him the praise. Lord, nagapasalamat kay kami subong. Kaga-ari naman kami nga mga kalalakihan nga pamati sang imo nga pulong nga nagahatag sa amon sang direksyon. Kaga kasanag sa amon nga
kabuhi. Gani i-bless mo gid ang tanan nga ari di subong sa simba, sa pamati sa imo nga hamili nga pulong. Iniamon nga pagpangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mayong aga, Jo. Mayong aga. Mayong aga sa inyo tanan, tudu-tuduhi. Kaga, nagakalipay ako sa tanan nga yari diri, sa mga utod ko, nga dugay ko na wala nakita, karon ari na sila. Kag salamat sa tanan sa inyo presensya. Gid, nga kung sa fellowship, ang kasadya, aton gid madala. So mayong aga sa inyo, labi na gid dira sa akon anak dira sa Lambayong, kay Brother Idsel, kay Marilyn. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tao sa Bilog Kalibutan, taga-nasyon, may Ilonggo. Abi nyo, kay sa lugar sa Europe, damo Ilonggo. Sa Amerika, damo Ilonggo. Basta Ilonggo, guwapo. Basta Ilongga, guwapa. So, palakpakan nato ng tanan, kay pulos guwapo, kagwapa ang yari diri. So, karon nga ang aton topiko parte sa aton nga bunga, spiritual fruitfulness. Nagkari kita diri para hindi lamang nga makaangkon sang kaalam, kundi nagkari kita diri para mamunga kita. Kita nga mga believer, ginatagaan gid sang klaro nga guidance kung paano kita maminungahon nga Kristohanon. Ang Dios naghatag sa aton klaro nga pamaagi, kita nga mga Kristohanon, kita nga nagatuo kay Jesus, gintagaan kita sang klaro kung ano gid bala ang husto nga Kristohanon. Kinahanglan naton mamunga. So, una nga verse, 2 Peter 1 verse 8. Ilista nyo para pagabot sa balay nyo, mayara kamo istadihan. Kung ini tanan ara sa inyo, kag nagabugana, mapuslanon sa Dios ang inyo binuhatan sa inyo pagkilala sa aton Ginoong Hesukristo. Ang matuod kami nungahon nga Kristiyano, inang puno sang nahibaluan, parti sa kabubuton sang Dios. Maminungahon ang isa ka Kristohanon kung nahibaluan niya ang kabubuton sang Dios. Ano bala ang plano sang Dios sa kabuhi mo? Wala nagplano ang Dios para mag-ML ka lang, para mag-inom-inom ka lang. Kundi ang plano sang Dios, himuunta ang iya kabubuton. Hindi kita magpabilin nga wala kita sang bunga sa aton pagtuon sang pulong. Kung nabasa nyo man ang Bible, memorize nyo na ang mga verses, pero wala ka man bunga. Wala ka man gyapon pulos. Kita gintagaan sang regalo nga mangin maminungahon sang Dios, kag hindi naton ini usikan ang oportunidad. Kung nagapamunga kita, isa ini ka-oportunidad sa aton bilang tumuloon ni Jesus. Example, ay ang pato. Nakita niyo ang pato? Duck. Ang pato nga wala kapangitlog, ginaano? Ginapatay ka, ginahimo, patutin. Amo man sa aton nga Kristohanon, kung wala man lang kita pulos, ginahaboy kita sa higad. Ang tumuloon ni Jesus, wala na sing handom, kundi mangin maminungahon nga Kristohanon. Kung tumulo ka ni Jesus, pila na bala ang nadala mo sa church? Pila na bala ang Bible studies mo? Damo ka na hibuluan, pero para lang sa kaugalingon mo. Wala kagid may nadala. Ibang diri nagabot na 10 years
Mangkuton mo, sinong bisita mo? Wala gid pastor, wala may magupod. Kay buot, sing ganon. Wala ka nagahatag higayon. Nga mapahamuot mo ang Diyos. Was ka may dala ka nga kalag kay Lord. Napasadya mo si Lord. Parehas bala sa imo man nga panglakaton. Nakadto ka sa abroad, pagbalik mo purdoy ka lang yapon. Way kagid gindala sa pamilya mo. Wala ka lang yapon pulos. Hindi lamang nga magpabilin nga baog sa espiritu. Kung isa may pakabaog banggali, kung sa English, barren. Diba? Ang barren nga babaye, ang baog nga babaye, baog nga lalaki, hindi gid ina pahimata. Hindi gid ina mamunga. Hindi lamang magpabilin, baog sa espiritu, kag wala nagapamunga. Kag wala nagaprodukto parehas sang nagakalaya nga fig tree. Amo tong hambal ni pastora kay na. Sa first service naton ang istorya sang fig tree. Nga wala gid nakahatag bunga. Kag ini wala napuslan. Sa Mark 11:20-24 aton basahon ang istorya nga ini. Pagkaga sang nagpabalik sila pa Jerusalem, dito naman sila nag-agi sa kahoy nga higera. Ang higera mo ining fig tree. Kag nakita nila nga nalaya ini, kag patay na. Nadumduman ni Pedro ang natabo. Gani nagsiling siya kay Jesus. Manunodlo, tanawa ang kahoy nga higera, nga imo ginpakamalaot, gin-curse siya sang Diyos. Kay wala gani siya bunga, nalaya na. Nagsiling sa Jesus sa ila, magtuo kamo sa Diyos. Ang matuod kung may pagtuo kamo, sarang kamo makasiling sa sini nga bukid. Magalin ka, kag magsaylo sa dagat. Kag kun wala kamo nagapangduwa-duwa, kundi nagatuo ka, ini matabo. Matuman ini, ina, suno sa inyo, ginhambal. Gani, ginasugiran ko kamo, nga bisan ano ang inyo pangayoon sa Diyos. Sa pangamuyo, magtuo kamo, nga mabaton ninyo, kag mabaton gid ninyo. Sa pangamuyo, nga may pagpasalamat, inyo maangko ng butang nga bisan wala pa sa inyo. Kumangayo kamo mga young people nga girls, Lord, tagaya ko sang nobyo nga gwapo. Hindi man na maghatag kung wala nyo siya ginahangyo kay Lord. Ang ihatag sa inyo laway. Ako, sa pangamuyo ko, ginsabat gid ako, Lord, tagaya ko sang gwapa nga asawa. Silang gani nila, mayo daw ang akon mata. Kay klaro, makita ko yang gwapa. Amot lang kay pastora, siguro hindi klaro yan. Sa amo din kong isa sa aton, mayara kita, discernment. Sila niya gani, nagapahibalo nga ang tumulo kay hindi gid maminungahon kung wala siya nagadepende kay Jesus. Maminungahon kita kung si Jesus ara permis aton. Ang tanan nga ginahimo ta, ginadepende ta sa iya. Lord, ano ba lang desisyon mo sa imo kakabuhi? Every time nga may ara ka, dapat idesisyon. Unahagid si Jesus nga pamangkota. Lord, imo bala ini kabubuton nga siya ang akon maging partner. Sa inyo sa iban, wala pangamuyo, nangin asawahay ka mo pero wala sing pangamuyo. Nakita nyo, ang pag-updanay nga wala ang Ginoo sa tunga, nahimo nga hindi gid magdugay. Damo na naguba nga pamilya, pagi sini, kay tungod, nagabasi sila sa ila ginabatyag. Ang matuod nga paghigugba, wala sang ginabatyag, kundi ari, diri sa tagipusoan. Ako, bago ko naasawa si Pastora, siyam katuig ang akong penitensya.
Hindi lang dali-dali, mag-asawa sing gwapa. Nakagi ako sakob, nakagi ako bial sang kahoy. Bisan damo ako kwarta, hindi pwede nga hindi ka makita nga wala ka nagaobra. Di same man kay Lord. Hindi mo maangkon ang grasya sang Ginoo kung wala mo ginapakita sa imo aksyon. Ang una nga ginhimo ko, ano? Ginpanluyagan ko ang iya ginikanan. Wala ko yan ang diretso sa iya. Ari man diri kay na mga ginikanan ni Pastora. Tuod na ang ginhimo ko, I do my part. Bilang ginapakita mo sa iya, nga palangga mo gidman siya. Sa aton karon, ginasnatch na lang ang babae. Upod na dayon. Sa una, nagyan ko iyan ng mga kinaraan nga paagi. Kagi ka mo sakob. Maligo ang imo nobya, sakuban mo pa. Kasi una, wala pa shower. Hindi pa nauso, bumba-bumba pa lang. Kagtuod, hindi sila manggaranon. Siyempre, ang ilabalay ko ano ang ila pang ginawi, sundon mo gid. Ako ang nagapintas ang ilabalay. Ang akon mga bayaw gatanaw lang na sa akon. Pagkatapos, tungod sa akon kabudlay, naangkon ko ang regalo sa Diyos. Amo man na sundan nyo. Kung ikaw, ginapakamalaot ni Jesus, pareha sining fig tree, nga nagkalaya hasta siya, pati ang iya ugat. Amo man niya sa aton. Kung ginakurs kita sang Ginoo, halin sa masunod ka henerasyon, wala sing matabo, kundi curse man ang aton man. Kinahanglan naton utdon ang curse sa aton pamilya. Parehas sa mga tawo nga wala nagato kay Kristo, mangin pakamalauton sila ni Kristo hasta sa masunod nga henerasyon. Isipan nyo bala, halin sa apo, namata ng inyo apo, may curse pa. Itungod, wala ka mo nagasunod sa Diyos. We can be fruitful if we are connected to the source. Sino ba ang source? Jesus. Siyang tagiya sang langit kagduta. So kinahanglan naton sa iya koneksyon. Plasman sa akon. Kung wala ko koneksyon sa mga amigo ko, hindi kita magpariya sini. Ang koneksyon amo ining isa ka importante man sa isa ka tumulo. Pares man sa aton kung wala kita koneksyon. The same sa inyo mga halin kita sa priso tungod sa koneksyon nyo natagaan ka mo pribiliyo, may amnesty nga ginahatag sa inyo. E tungod may koneksyon ka mo. Bilang isa ka pastor nyo sa provincial jail, nakahatag ako, gilayon nga mabuligan man kamo. Madamo ang napagwa sa jail, tungod man sang akon, nga paningnuwa sa inyo. Sa tupi, ano initawag? Anong pangalan sa tupi, kadi? Bahay ano na? Kalingan? Bahay Pag-asa. Dahil po sa Bahay Pag-asa, yung mga adik nabigyan po ng 3 buwan lang. Pag maganda ang record, labas. Hindi labang kay ang chief kapatid ko, but I told lahat na priso na galing BCF, maaasahan sila. Dahil po may connection sila sa Diyos. Sino lang ang priso nga ginapapuli? Dahil po sa connection. Ang kapatid ko po, dahil po BCF, pinapauwi po lahat. Puli ka mo. Kung hindi ka mo magbalik, no problem. Kaya kung makita ko kamo, patyon ko kamo. Gaming a kondisyon. Pero ni isa sa 53 kabilog nga priso, pulos adik,
wala may nagpalagyo ni isa. Because God has connected sa ila. Ang tudlo dito, hindi parte paano ka mapriso. Ang tudlo dito sa ila kung paano magrespeto sa Diyos. Sa mo ining pamaagi, kung ang tao may Diyos, may respeto sa otoridad. Hindi siya makahimo sang malain. Kaya nahibaluan niya ini nga mali. The Lord desired for us is to have fruit. Hindi lang bunga, kundi more fruit. Much fruit. Wala na nagapabilin nga may bunga lang. Kundi ang Diyos gusto niya pa, mas damo nga bunga ang aton ibunga. And that fruit should remain. Ang bunga nga ina magapabilin. The fruit of the Holy Spirit. Iban sa aton, wala na sang love. Wala na sang peace. Kaya nalupad na ang bunga. Pabilin nga ang bunga nga ina, maangkon nyo, kag hindi madula sa inyo. Ang Diyos, iya na ginhatag sa aton ang regalo sang pagtuo. Ang pagtuo sa Diyos, regalo na sa aton. Damo nga wala nakakilala sa Diyos. Pero gintagaan na kita sang Diyos. Sang regalo, sang pagtuo, kag paghatag sa tanan, nga kaalam, party sa iya, kag mangin partaker of His divine nature. Kita gani kita, makaangkon na kita sang natural sang Diyos. Siyempre, sikuna, kita wala man pagigugma. Bisan makita nyo karon sa mag-asawa. Ang mag-asawa, may covenant sila nga maghigugma na sila. Pero number one, primero nga tuig, sa mga kalaslona, permiro nga tuig, ang inyo team song, Sugar as sweet, my love, but not as sweet as you. Di kan, second year, ang inyo team song makambyo, Strangers in the night. Amo na, di stranger na kamo sa isa kag isa. Then, next year, please release me, let me go. Nagalain. Amo ni gani kung kisa, kung wala kita pakigugma, nagakambyo ang aton relasyon. Nakuha nyo? Wala pakimo nyo man si Lord. Nabulayan ako ni sige kanta. Bisan lubagon. Karon para mangin fruitful kita, nga Kristohanon aton himuon ang aton pagtuo kag aton gid dungangan pagid. Kinahanglan kung nagabunga kita, may himuon pa kita para ini madugangan nga bunga. Para sing kahoy. Ang kahoy nga mamunga sing madamo, gina-sprayhan. Ginakuha ang mga insects para ang bunga maayo. Gina-fertilizer. Gina-cultivate para mamunga ini. God has given us the gift of faith. Hatag sa aton sa regalo nga pagtuan His foundation, and by using this gift, we must add. Dugangan ta. Anong idugang ta? Para maminungahon pagid kita. To bear much fruit. Ano pa kidingay mo unta? So we have 7 virtues of graces to bear much fruit. Amo pa kidini ang aton idugang. Una nga himuon ta nga virtue is goodness. Ang tawo nga paayo dali gid siya mamunga. Siyempre, dali ka makaganyat sang tao. Aton pagid, pagabayuhon ang aton moralidad, kag maayo nga pamatasan. Ang tao nga maayo pamatasan, ginalagas ang tao. Maayo na siya ba? Good na siya. Once nga mag-invite na siya sa restaurant, damo na sudan ba? Very good gid siya.
Gusto niya gid nga ihatag sa imo ang tanan nga pagkamaayo. Kung sing una maayo ka na, karon mahimuon ka pagid nga mangin mas maayo ka pa. Maayo ka nga tao, pero mahimo ka pa nga mas mangin maayo ka. We need to level up our goodness to achieve our goal to be fruitful. Kaya nga aton nga achieve, gusto ta nga matabo, nga maminungahon kita. Duga nga ta sing pagkamaayo. Kung suplado ka sig una, isli ang pagkapasuplado mo. So mag-invite ka Bible study, maayo na siya. Maayo pagid ang merinda sina naga-imbitar, di ba? Bala na kung di ana siya maayo ang merinda na lang ang maayo. So, muna kung isa, kung bala nila kung ikaw pero may merienda, gadasok na sila kay maayo. So, ang iglesia sa Antioch, so ara sa Bible, sa Antioch, sila niya sa Acts 11:23-24. Pagabot niya dito, nalipay siya kay nakita niya ang mga nagpagpakamaayos ang Diyos sa mga tao dito. Kag ginlaygayan niya sila nga matutom kag magmaligon sa ila pagtuo sa Ginoo. Si Bernabe nga ini maayo gid nga tawo. Ginagamhan siya sang Espiritu Santo kagugot gid ang iya pagtuo sa Dios. Gani madamo didto ang nagtuo sa Ginoo. Once nga ang imo ehemplo, ang imo example, magsiling ka, maayo ang Dios, pero ikaw hindi maayo. Paano ka makaganyat ng tao? Sa mo may ini sa aton, ang maayo nga pamatasan, pagsulod sang tao, ginaabi-abi mo diri, masiling sila, balik ako dito sa church nga to. Kaya mga tao dito, respetado kag maayo. Pero sini kay Barnabas, ginpadala siya sang Pangulo sang Jerusalem para mag-imbestigar dito sa Antioch, kung tuod gid bala nga ang mga katawhan dito, mga hintil, nang wala pa bala nakakilala kay Diyos, mga hintil pa lang, kung tuod gid bala nga nagatuo na sila kay Kristo. Siya lang gid ang tama nga tawo nga ginpadala dito kay si Barnabas, isa ka maayo nga tawo. Amo man ini sa aton. Hindi kapag ipadala ni pastora, kung nahibaluan ni pastora, nga hindi kasing maayo. Wala ang pagkamayo sa imo. Basi maguba ang simbahan, kung ikaw ipadala dito. Tingala sila, imbes ka simba, pag-abot ni mo, pulos na lang basketball dito. Wala na sing simba, kay gintudluan mo ta na ka basketball. So, si Paul, kag si Barnabas, naging bantog nga evangelist sa lugar nga to. Pagi sini sa natabo sa Antioch. So kinanglan naton nga may ara kita sang pagkamaayo. Ang ikaduwa nga rason nga aton idugang knowledge. Ang tao nga may kahibalo. Siyempre hindi mo mahimo ang isa ka butang. Hindi mo mapatubo ang isa ka puno. Hindi mo siya mapamamunga kung wala ka sang ikahibalo. May kaalam nga himuon ang pangginawi nga Kristohanon kag mga pangrelasyon nga obligasyon sa iya mga kabuhi. Kinahanglan naton, balaan naton. May kaibalo kita. Kaibalo ka kung paano mo ayuhon ang relasyon. Sa una nga panahon, ang relasyon iban nga simbahan sa una kung magsimba, lain ang babae, lain ang lalaki. Because ang simbahan nga to last pool. May division. Kaya tungod wala sila ka alam. Sila mismo nga brother and sisters nagainasawahay. Kaya wala gali na hibalo. Karon nakita nyo, basin pa ingudon mo pa sa babae, kay wala na ang las. May natabo ba? Wala. Kay nahibaloan naton ang tama, kagang mali.
Bisan anon pa naton kapanudlo kung kita man mismo hindi naton nahibaluan ang tama kag mali. Gani kung may nagkakinahanglan sang counsel kag advice, kadto kamo sa nakahibalo. Diri sa simbahan daw ako di ang nakahibalo tanan. Magsupon ang basin, si Pastor Pidok. Naguba ang gripo, si Pastor Pidok. Ako lang may kahibalo. Kaya ako lang nag-aubra. Kahibalo man sila, pero wala sila nag-aubra. Ang kahibalo, mahimo mo man lang kung ikaw ready sa imo nga himuon. May pasyon ka bala nga magbulig. May pasyon ka bala nga himuon. Siyempre, hindi mo man mahimo kung wala ka ihibalo. Kadamo man diri sa ila diri nga ngayo man bulig sa akon. Hindi ako engineer, hindi man ako architect, pero pila na kabalay ang nahimo ko diri. Kaya ako gani, may ihibalo. Kaya tungod gintagaan ako sang Diyos. Ihibalo nga magamit sa pagkamaayo. Ihibalo nga makahaganyat sa mga tao. Psalms 32 verse 8. Kuha nyo ang verse. Nagsiling ka sa akon, tudluan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pagagyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Ang tao nga nagapangita sang pagtudlo kag paglaygay sang Dios madali mag-ayuhan. Kung ginasunod mo permi ang ginatudlo sang Dios. Siling sang Dios, tudloan ta ikaw. Damo man na diri, wala ko kaalam. Siling ni Lord, tagaan ta kasing kaalam, kag tudloan ta ikaw sang tama nga dalan. Naglakad kami sa Colombia, wala kami sang nahibaluan dito nga dalan. Mot karon may gadget na nga Waze ginatawag nila. Sila niya, sa 300 meters, kaliwa ka. Mayo man nga sapat ba? Nagatudlo, hindi ka gin magtalang. Kay siya, mayara kahibalo. Damo diri, nagatalang-talang, Waze lang. Kundi ka na ipanara sa may, sa aton salakyan karon mga high-end na, mayara na map. Makita mo kung may gasolinahan. Balaan pagit kung may comfort room. Isa may manghihi. Lop, dali ni nga gasolinahan, wala comfort room. Di ba? Kay bukos, nahibaluan na nila. Nasurvey na nila ang matuod nga dalan. Di say man sa nakahibalo sa Diyos. Balanta ang pamaagi sa Diyos. Proverbs 2 verse 6. Kayang Ginoo amo ang naghatag sang kaalam. Sa iya man naghalin ang ihibalo kag pag-intindi. Sa iya tanan. So nga hindi pa kamo magdikit kay Lord. Siyang tagiya sang kaalam. Naghalin sa iya ang ihibalo kag ang pag-intindi naton. Halin sa Dios ang kaalam. Kag ang tanan nga tawo sang Dios may ihibalo. Mayara ka kaalam, may pag-intindi ka, kung tawo ka sang Diyos. Amon isa gani sa aton, diri nakabutang, people of God, hasta subong wala pa na iris. Kituod gid, kung ikaw tawo sang Diyos, may ara ka kaalam, may ihibalo ka, kag naimo maintindihan ang tanan. Kaya ang tawo nga nagapamati sa Diyos, iyan nahibaluan ang mali kag gusto. Amo nang iban siya, hindi mamati. Kaya ara na sila. Gina-justify na lang nila ang ila mga sala. Di ba? Gahimo ka mo rason. Pinilagani sa priso siya na nadakpan na gid nga may sasisang siyabo, ang ila ihambal sa pulis, sir, damay lang. Damo ang napriso sa damay. Kay bisan, hindi gani mag-angkon sang ila mga sala. Number 3, nga dapat pagid naton idugang self-control. Hindi birth control, self-control.
Mayara kita pagpugong. Kung may pabatasan kita nga may pagpugong, hindi dayon pagkadesisyon nga himuon ang isa ka bagay. Hindi dayon-dayon kita makasala. Kung may control kita, di ba? Kung isa daw gusto mo dayon manumbag, sumbagon mo dayon. Kaya hindi wala ka self-control eh. Dasi ka magdesisyon, dasi ka magputa. Kasi tawag naton sa tao ngayon na, abdik kamot. Di ba? Abdik ayo na kamot niya. Kaya wala self-control. Dali mangakig. Ang may pagpugong nga tawo, iya ginahatag ang pagkontrol sang tanan nga nagakatabo sa iya. Ginahatag niya kay Lord. Lord, ikaw ang magkontrol sang akon kabuhi. Amo ni damo na priso, rip. Kita lang white legs. Wala control. So amo ni, kita dyan si kay nalangin lubong atong isa. Itong flight attendants, kay nalangin lubong sa Jensan. Sa Paris Lake, ang iyang lulubngan. Ini kay nang aga magkaroon mga 9:30. Kaya ginamonitor. So sa inyo sa tanan, once ka wala kita self-control, dali kita malaglag. Dali kita makadto sa malain. Nga nakakatabo, nga nakapatay. Kay tungod, nakainom. Diba? So, sila niya gani sa Ephesians 5:18. Inang inom, amo ini ang makahatag dayon nga wala kita self-control. Kay hindi balanse ang aton utok kagang aton lawas. Sila niya gani Ephesians 5:18. Hindi ka mo magpahubog. Kay ini ang pagpatuyang lang sang inyo kabuhi sa baylo. Magpapuno ka mo sang Espiritu Santo. Hindi ka mo sige inom bino. Sa ibang nga version, hindi ka mo mag-inom sang bino kay makalaglag lamang ini sa inyo. Kundi magpapuno ka mo sang balaan nga Espiritu. Nga nakapatay, hubog ako. Nga nakarip. Kay tungod, nadulman ako. Wow, ang tanaw mo sa wala nang ipon, abi mo kung sino, Bia Alonso. Amo man sa mga babae, ang tanaw nyo sang pulyo, si Piolo. May pulyo na. Ba't ang pananaw nyo, Piolo Pascual. Pero pulyo, kagaling. May pulyo si Pascual. Sa mo ni kong isa, kung puno kita sang bino, alkohol, nga kung kisa ang aton desisyon, mangin malain, kay wala kita kontrol. Kung ang isa ka tao na puno sang Espiritu sang Diyos, mahimo niya ang pagpugong sang iya kaugalingon. Diba? Wow, sumbagon ko na ginapunggan ko pa. Diba? Natiruhan ko na tani, napunggan ko pa. Kay tungod ang Espiritu sang Diyos ang nagadumala sa imo. Hindi ka hindi ka makahimo sing malain kung puno kita sang Espiritu Santo. The Spirit of God is the master of your body. Di ba ambal ni Pastora? The Spirit of God is the master of your body and not your body is your master. Nakuha nyo? Kung isa kinahimo ta, aton boss, ang aton kaugalingon. Siling sang imo kaugalingon, kaon kadamo. Kaon kadamo, amo ni, karon. Budlayan ka magpagabay. Kay master mo ang imo kaugalingon. Damo nga natatabo ka nalaglag, tungod ginhimo nila ang ila kaugalingon nga master, but the Spirit of God must be the master of your body. So mo ining dapat nato himoon. Number 4, nga dugang para pagid kita maminungahon, perseverance. Ano yung perseverance? Pagbatas.
Nagapadayon ka nga pagbatas. Kapoy president picture, saka sa stereo. Di ba kapoy na? Pero himo niya para maabot niya ang iyang goal. Anong goal niya? Para mag-ayo ang iyang lawas. May practice, may exercise. Kaya mo ini ang maayo sa aton lawas. Ang isa ka Kristohanon, sa iya nga panglakaton may ara, gid sang kabudlayan, nga mangkon. May kabudlay. Di ba babudlay? Mabudlay magsaka sa bukid sang maybo. Mabudlay pakadto sa kabuling kay batsihon. Apang. Kay may goal ka nga dapat nimo malabot. Himuon mo ang tanan. Kita nga mga tumulo ni Jesus, daw parehas ang isa ka manughampang. Daw atlet ba kita? Kung gusto naton nga maging champion kita, kinahanglan naton exercise, discipline, disiplinado kita. Pares bala kay Manny Pacquiao. Bisan pango ng ilong niya sa tapungol sang iya kontra, pe kay amo ina para sa maging champion. Pango man ang ilong, pero champion ka kay tungod gapadayon ka. Pagbatas sa mga tapungol sa imo. Hindi ka magsikat kung way ka kaagi tapungol. Kung baksidor, kung sa karate man, damo man kasi paanay nagyan mo bago ka magsikat. Di ba? Kay pirmi man da may sparring. So kinahanglan na, amo man niya parehas ka, isa ka sundalo. Kung sundalo ka, kinahanglan nimo pirmi may tiruhay, may kamangay, may lumpatanay, adlaw matapag, gabi gaaway pa. Itungod amo man sa mangunguma. Ang goal sang mangunguma nga maka-harvest sang madamo. Pero makita mo karon duha ka English lang ang nabalaan sang farmer. Isa ka English, failure. Ang isa ka English, short. Taga-harvest, kamusta harvest? Short. Short pa ibang bayad sa fertilizer. Kung hindi gani short, failure. Wala long pansa, short. Short for me. May ara kita nga kabudlayan. Kaginanglan ginaton madaog ining kabudlayan pati sa aton pagpadayon sa pagbatas. Perseverance nagapadayon kita. 2 Timothy 2:3-6. Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga sundado ni Kristo Jesus. Kag dapat pariyo ka sa soldado nga sa serbisyo, wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra, agud mapalipay niya ang iya opisyal. Dapat pariyo ka man sa manugdalagan, hindi siya makakuha sang premyo kung wala siya nagasunod sa mga pagsulundan sang palumba. Kag nahauna nga bahin sang patubas, dapat mangin siya sang mangunguma nga nagapangabudlay sing tinuod. Pareha sining tatlo, ka-example nga ini. Isa ka athlete, isa ka soldier, isa ka farmer. Nga kinahanglan himodang ka pasigi, padayon. Sa una pa lang, primero namon nga Bible study. Pagabot ni pastora, ginahagad niya ako pa. Ma-Bible study kita. Bala nyo ko sa diin, sa babaw sa bukid, patyo. Patyo ang alagyan. Gabi ka pa malakat, gahuni-huni pa ba? Damo pagintay isang mga kanding. Amon matapakan, siling ko ano man ni Lord. Amon ni si Lord, gali ni mama ko, daw hindi na ako magupod. Pagabot namon, upod ko si Jollibee, ang amon bata. Kanto kami, nag-Bible study, may dala mga bugas. Hiling ko ano na niman. May dala ka pa isda,
para sa imo ginbaybulan study, matigang ka mo, kag may panyapon nga atong sudan nyo isda. Tapos, papuli na kami, naulanan kami. Basa-basa kami. Kami nga tatlo, kay may mapaman kami sa lakyan. Siling ko, ma, kung amuning Diyos mo, suluha. Hindi na ako magupod sa imo. Imo na lang ng Diyos mo, hindi na ako magupod. Then God revealed to me, persevere, my son. Nagulan, nabasa kami. Siling ko, ano man, hindi na ako magupod. Huwag inisipon ako pagkaga. Then, God said to me, basa kami nga tanan. Pati bata ko basa. Then, nagibi siya, Lord, first time ko gitimbitar ba na ko, amo pa ining natabo. Then, nag-pray siya. Pag-pray niya, 2 days lang, may nag-abot sa amon, multi-cab from Cebu City. Brand new. Brand new. Kasi una ang brand nga multi-cab is from Cebu. Isuzu, kuha na siya, Suzuki multi-cab. Wow. Then, nagupod ako. Nagabot na kami sa balay. Sila niya, pa, ikaw ang driver. So, muna sa to, nag-umpisa kami sa multi-cab because of perseverance. Tuod gid gali ikaw may persevere ang isa ka tawo. Mahimo niya ang tanan. Hindi mo maangkon ang reward. Tani, masurrender na ako because of perseverance of my mentor, my wife. Nagpadayon kami. Ngayon, naisla na. Everest, Ford, High-In. Bisan ano na masaka na namon. Aircon, fully aircon, lamig, so na multi-cab, init. Ginkambyuhan sang Lord ang tanan. Then, I start to follow Jesus. Number 5, you must be godliness. May Diyos nun. Hindi ka mamunga kung hindi ka Diyos nun. Kaya tungod sila niya, ang tanan naton nga gusto, maangkon kung kita may pamatasan ni Kristo. Kambyuhan talang ang aton pamatasan. Christ-like behavior. Kung ang Diyos para sa aton ang tanan nga butang, aton. Kung ara kita sa Diyos, ang tanan nga butang, ara man sa aton. Godly people are blessed and they are productive in their godly means. Ang aton pangabuhi, godly means na. Sa una ako, naging smuggler, gambler, tanan nga illegal amo ng akong negosyo. But, todgid kung wala ako nagpaka, Diyos nun, godly. Ang godly people, ginabless gid na iya. Sa mo ini, naangkon-akon, ang kalipay sa Diyos. Hindi ako godly before. Ginsuno ko lang ang pamaagi sang Diyos, ang pamatasan sang Diyos. Nga ang tao, bisan simple lang, kung may Diyos siya, mayaman po siya. Sino bang may Diyos dito? Sigaw kayo, mayaman ako. Tuod ka? Yes! Godly people are blessed. Everything they touch, it will prosper. Bisan ano inyong inegosyo, bisan milk tea, asinso ka mo. Bisan pritong manok, asinso ka mo.
Balbakwa, hindi ka mo magasinsaw. Jesse Boy, hindi na siya magasinsaw kung nagpasigi siya sang balbakwa. Makahalit ina sa health sang tao. Di ba? Ay blood. Wala sang makahinder sa buluhaton sang Diyos. Amo man ang mga tao nga Diyos nun. Wala sing makahinder sa aton mga plano. Wala sing makaguba sa aton. Damo nagahalit sa aton. Damo nagaisyo sa aton. Wala kita naguba. Sila guba na. Tudgid. Bisan ano kaguba sang tao sa imo. Kung may Diyos ka, silang maguba. Hindi mapunggan. Mamunga kagid kung may Diyos ka. Bisan wala fertilizer, wala sang paglimpyo. Kung ang Diyos ara sa imo, mamunga kagid, hindi mapunggan. Bunga nga madamo. Tell your neighbor, may bunga ka na ba? Wala, mahinay, kay wala bunga ang iban. 1 Timothy 4:7-8. Pero likawi ang mga pagpanudlo nga wala nagahalin sa Dios. Kag himo-himo lang sang mga tao. So isipan nyo niya. Pero likawi ang mga pagpanudlo nga wala nagahalin sa Dios. Inang blessing nga halin sa kapa, wala naging tudlo sang Dios. Kag himo-himo lang sang tao. Hanasa ang imo kaugalingon sa Diyos nos nga pangabuhi. Anong hanasa? Sanaya. Isanay nyo ang inyong pangabuhi. Oh. May pulos pag-ehersisyo sa aton lawas, pero mas importante pagid kung hanason ta ang aton kaugalingon sa espirituhanon nga mga butang. Yes. Spiritual. Tungod kay kon amo ini ang aton himon sigutugid nga mapuslanon ang aton kabuhi subong kag sa palabot. I-practice ta ang kabuhi nga Diyos nun. Ang Diyos nun hindi nang magandang umaga po, salamat po, hindi na madala. Ari diyo, sa heart halin. 2 Kings 4:8-10. Isa kadlaw nagadto si Elisha sa Shunem. May manggaranon dito nga babayi nga nag-agda kay Elisha nga magkaon. Halin sadto kung mag-agi si Elisha sa Shunem, nagahapit siya sa balay sang babayi kag magkaon. Karon nagsiling ang babayi sa iya bana, nahibaluan ko ining tawo nga nagahapit diri pirmi sa aton, isa kabalaan nga alagad sang Dios. Mahibaluan nga alagad ka sang Dios kung ikaw maka-Dios. Himuan naton siya sang gamay nga kwarto sa may atop kag butangan ta sang katre, lamisa, bangko kag suga. Agud kung magkanto siya diri sa aton, pwede siya makatiner dito. Wow! Kung Diyos nun ka, ihatag sa imo, kumplito. Pero kung hindi ka Diyos nun, siguro ang tulugan mo, bangko lang. Diri, nahibaluan, sang manggaranon nga babae, kaya Diyos nun nga tao si Elisha. Ginaatiman ka ginatahod. Once ka Diyos nun ka, gina-river ka sang tao. Bisan din ka magato, bisan wala ka kwarta. Di ba kung kisa sa mga party, hindi ka kilala, nag-abot ka lang kasi pastor ka. Pastor, diri ka gid sa una. Dito ka gid sa presidential table. Dito ang mga manamit kasudan. Pero hindi ka balaan nga Diyos nun,
Sukadi lang to. Taka na to sa likod, oh. Kung Diyos nun ka, tanan, nga maayo, ara sa imo. Ini naghapit-hapit lang si Elisha dito. Pero nakita nila ang pangginawi, ang pamatasan sang isa katawo. Amo man ini sa aton, nga pangabuhi. Kung nahibaluan nila, nga Diyos nun ka, agi ka pa lang sa ila palibalay, siling na, Pastor, agi di anay, may kape. Pastor, mamirinda ka anay. Kaya nahibaluan nila, nga kung nag-serve sila sa tao sang Diyos, nakaserve na sila sa Diyos. Number 6, mayara kita nga dapat brotherly kindness. Maayo kita sa isa kag isa. Hindi lamang maayo kita sa aton mga pamilya, sa aton kaugalingon, kundi sa aton mga utod. Kita nga Kristohanon, mangin maayo kita sa aton mga utod kay Kristo. Maayo ka bala sa kaingod mo, maayo ka bala kay brother mo, maayo ka bala kay sisters mo. Aton kayuhon ang aton kang tahanan sa isa kag isa. Diri man sa aton, diri sa church, kung may mga lain buot ka mo, inyo kayuhon. Kayuhon nyo kung sino may aligot-got ka, may lain ka buot, ihambal. Kay kinahanglan gid may ara kita kaantangan sa isa kag isa. Ang mga babaye, utod ta nga mga babaye. Ang mga lalaki, utod ta nga mga lalaki. Ang mga gulang, aton sila mga ginikanan. Diri ang pag-treat naton sa isa kag isa, mag-ulutod kita nga may kaayo. Tahuran ninyo ang mga katigulangan nga inyo mga ginikanan. Kag ang kalalakihan nga inyo utod nga lalaki. Kag ang mga kababaihan utod nyo nga babae. Pagi sini, may ara kita ang tahanan sa isa. Wala aligot-got, wala lain nga buot, kundi tanan mag-ululutod kita. Galatians 6, 9 and 10. Gani hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo. Kay kun magapadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. Gani kun may kahigayunan, hindi ta pagpaligaron ang paghimo sang maayo sa tanan nga tao, kaglabin nagid sa aton utod sa tumuloo. Tagaan ta. Inilabi nagid ining mga utod ta diri sa church. Tagaan ta gid kahigayunan nga magpauli kita pulos kalipay ang aton dala. Hindi kita magbinantayan na idiri. Ano ang kulang sang isa? Puna. Anong kinahanglan sang isa? Buligi. May ara ikaw labot sa isa kag isa. Hindi ka lang sulo-sulo sa imo kaugalingon. So ako nalipay sa pag-abot ni Rich diri. Ang mga young people na tudloan sang tama nga pamaagi. Thank you, Rich, sa imo advice. Hindi lang sa imo, baliwala sa imo, pero nakita sang kadamuan. Nga ang imo ginaobra ang brotherly kindness diri sa simbahan nga ini. Ang aton kauturan sa pagtuo, sila ang aton matuod nga pamilya. Kamo ang mga utod ko nga matuod. Hindi ining akon mga biological brother nga ikaw hindi pa nila maintindihan. Pero kamo, utod ko sa pagtuo, naintindihan nyo ako. Ang kaayo nyo, amo man ang kaayo ko sa inyo. The same man, ang biological hindi. Halitan, gubanay pa kamo. Pero sa utod mo, sa pagtuo, ang tanan pulos gid maayo. Kamo ang mga matuod ko nga pamilya. Brother Oka, ikaw ang matuod ko nga utod. Nang Helen, ikaw ang akon matuod nga utod. Tanan nga ari diri, kamo ang mga matuod ka pamilya. Kay tuod kamo, pamilya kamo sang Dios. 1 Peter 3, 8-9. Karon,
Ari pa ang akon bilin sa inyo nga tanan. Dapat mag-isa kamo sa inyo hunahuna diri. Kag mabinatsyagon sa isa kag isa. Makikugmaanay kamo bilang mga mag-ulutod. Magmalulo kamo kag magpainubuson sa isa kag isa. Hindi ninyo pagbalusan sang malain ang nagahimo sang malain sa inyo. Kag hindi man ninyo pagbalusan ang insulto ang naga-insulto sa inyo. Ang dapat ninyo nga himoon, magpangamuyo kamo nga kaluuyan sila sang Dios. Tungod nga ginpili kamo sang Dios sa paghimo sini kag agud kaluuyan man niya kamo. Hindi niyo pagbalusi ang nagahimo sing malain sa inyo. Amo na gani ginhambal nila, kung inhaboy kasing tinapay, habuyon mo man, sang ano? Tinapay nga ara sa grapon. Amot sing ganon, kung inaboy ka mo, nga nasakit ka mo, balusin nyo sing mayo. Overcome evil by doing good to them. Kaya hindi naton madaog ini sa paisog-isog, sa balusay, kundi sa aton nga kaayo sa isa kag isa. Magulutod kita diri. Why kita diri nagapaindis-indis kung sino ang sikat diri sa aton. Kung sino ang damo na hibaluan diri. Bahala na. Isa lang ka verse ang nabalaan nimo kung imo ini ginahimo. Anon mo ang 1,000 nga verse ang imo nga nahibaluan. Pero wala mo manay nahimo ini. Ambot sing ganon, ang isa ka pulong sang Dios aton tahoron, kaya ang pulong nga ini Dios. Amo ning aton pagatunan. Number 7, ang last naton nga idugang para mamunga kita, love. May paghigugma. Kung may paghigugma kita, dali kita maminungahon. Amugid ang pinaka-importante nga pamatasan sang isa ka Kristohanon. May paghigugma. Love your enemy. Sa una sa Old Testament, ginaano ang kontra, ginapatay. Pero sa tiempo ni Kristo, sa New Testament, ang hambal sang Biblia, love your enemy. Kailaban nga inimita, bana taman, asawa taman. Karon gani ko isa. Number 1 gid permigaway ang bana, ang asawa. Pero sila ni Lord, may ara ka mo, covenant, nga magigugbanay ka mo. Kung gusto gid naton mahibaluan ang matuod nga paghigugma, mabasa ninyo ina sa 1 Corinthians 13. Papuli nyo sa balay nyo ang Book of Corinthians, chapter 13, ara dira ang paghigugma. Hindi ko na pagbasahon diri kay malawig na siya. Kamo na ang magtuon sina. 1 Corinthians chapter 13. But sing ganon sini nga chapter, hindi lang naton paghigugmaon ang tawo sang Dios, kundi ang tanan nga tawo. Amo na ang but sing ganon sinang chapter 13. Hindi lang naton palanggaon ang mga tawo sang Dios, kundi ang tanan nga tawo palanggaon ta. Kaya ang Diyos iya ginahigugma ang kalibutan. Wa siya maginpili. Bilog nga ara sa kalibutan, iya ginigugma. Tungod sini iya ginpadala ang iya bugto nga anak para sa aton kaluwasan. Ang Diyos mismo, wa siya may ginpili kung sino iya igugmaon. John 3:16. Sa iya verse, John 3:16, kay ginhigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa mga fruitful Christian, kinahanglan naton
mangin maligon. Mangin maligon kita. Kaya ang Diyos, parang kanyang isa kag isa sa aton. Diri ganit, damo man diri sang una, nagasinulod. Nagkanto diri para mangwa lang. Still, ginahigog ba sila? Why sila maginsulod diri, nga para makahatag kay Lord? Nagsulod sila diri. Kung ano makuha nila, diri sa church. Pero still, siling ni Lord, love them. Hindi sila pagsikwaya. Love them. Ephesians 6 verse 10. Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga magpakaligon kamo sa Ginoo pagi sa iya gahom. We must be strong in the Lord and His mighty power. Siya lang may gahom. Dito kita maging maligon sa iya gahom. God equip us to bear much fruit. Nga gina-disciple kita. Nga gina-equip kita. Anong purpose naton? Is to have more or much fruit na aton makuha. God give all we need to be fruitful. Ginatag na sang Diyos sa aton tanan. Tanan-tanan nga equipment. Ginatag na sang Diyos sa aton para mamunga. Hindi ka magsiding, wala gin may ginhatag si Lord. Paano ako mamunga? Ginhatag ni Lord. Ginhatag na sang Diyos ang aton tanan para kita maminungahon. We must partake of the fruit in order to be fruitful. Atong bunga sang Holy Spirit, kinanglan naton atong aton mangkon para kita maminungahon. Hindi nyo ibaliwala atong bunga sang balaan nga Espiritu. Nga mo ito naghatag sa aton para kita maganyat, para kita makaangkon sang bunga nga madamo. Manginbahin kita sing bunga sang balaan nga Espiritu para mangin maminungahon kita. We will never be fruitful unless we abide in Jesus Christ. Hindi kita maging fruitful kung wala kita nakaangot kay Lord. Kinanglan naton magangot kita sa puno. Ang isa kasanga nga wala na angot, hindi gid mamunga kay laya. Amo man sa aton. Bisan ano naton nga paningasog, pwede mo mabatian, nagapaningkamot man ako. Wala ka kaangot eh. So wala ka gid bunga. Last verse, John 15, 4-5. Magpabilin kamo sa akon, kag magapabilin man ako sa inyo. Pareho nga ang sanga hindi makapamunga sang iya sa iya lang kaugalingon. Luwas kon, magpabilin ini sa sanga. Amo man kamo sina. Hindi kamo makapamunga kung hindi kamo magapabilin sa akon. Ako amo ang puno sang ubas. Kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing manamo. Kay kun wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Thank you, Lord, sa mensahe nga ini. Spiritual fruitfulness. Ngayong ogto sa inyo tanan, to God be all the glory. Salamat sa Ginoo. Inigangot-angot lang like a jigsaw puzzle nga. Kinahanglan naton mag-grow. Kung kamo nanigulang kamo ay kamo sang mga bunga sa inyo kabuhi, ilubong kamo nga daw sa wala lang. Kailangan may ara kita inagyan, mga kabataan, mga tigulang, mga never give up. Gintagaan kita sang Biblia para aton sundan. Pareho man sang cellphone, kung ano ba ang gamit sang cellphone, ma-enjoy nyo na. Pero isa lang na balaan mo eh. Ang mag-text lang. Kamu lang na ma-enjoy mo. Kinahanglan kilalahon tagid ang Diyos ta nga 3-in-1. Amay, paghigugma. Mali. Ang aton ginagamit nga paghigugma, amo na lastful kita.
ang tao nga nagahigugma kay sex lang ang iya ginaisip pag magsilingan nga love, 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 sex dayon, then hindi na siya amo. Mo na may pagtudlo. Ang pagigugma sang Diyos malimpyo. Wala COVID. Naintindihan naton? Kung tunay nga ang pagigugma mo halin sa Diyos, agape kind of love, ang pagigugma mo may respeto. Bago mo pakasalan ang babayi, pakitae anay karespeto. Isa inakasign nga ginahigugma mo ang babae. Hindi garantiya nga gin-sex mo ang babae, ginhigugma mo ang babae. Amugid ini ang makamundo nga pag-ibig. Father, established love. Ang tunay nga pagigugma, hindi Valentino. Alin na, malapit naman ang February 14, nag-inahas na naman kita. Amen. Si Pastor Raya, maribyok, ginaya. Abi ang bala sa imo to, pada sa karon ng pagigugma mo, Valentino, gyapon? May mga lago? Daw gatulo ka mo sa akon, nga way ka mo kabalo ka Valentine. Ang pagigugma sang Diyos, wala sang ahas. Ang ulo sang Diyos, Ang ulo sang Diyos, hindi ahas. Kamatuuran. Nga matudtuod, gidi ang pagigugma niya, wagas. Di mo ginhatag niya ang kabuhi niya. Abi, mangkuton ko ka mga laki. Kaya niyo ihatag ang kabuhi niyo sa asawa niyo? Why? May nagsabat, Lord. Pag may kontra ka mo, dahil niyo tawag sa asawa niyo, ikaw lang tama. Ikaw da. Labi nagig ko may balayran. Palakpak. Di na matistingan kung gigahigugmagid ka mo. Kung kahigugma ka mo sa asawa ninyo, iatag nyo gid ang tanan pariho kay Kristo. Napatay gid siya iya para sa church. Ang asawa, church. Siya gid ang tunay nga gahigugma. Masaligan kay man makaprotect. Hambala sa imo to gabi, naprotektahan mo asawa mo? Sawa mo, nagdurugista, way kayo di mo ka-protect. Sugo mo baligya tumang, kay para way ta bugas, di ba? Klase nga asawa. Di natural, hindi kinaya tunay nga pagigugma. Tama bala? Tama bala? So, gani, let us learn from God, the source of love. Siya ang nagahigugma nga tunay. Karon, spiritual ang fruitfulness. Nami tanaw ng bunga. Kung ang bunga mo mayo, kung ang imo nga seed mayo, eksakto gid na mayo ang bunga. Pero kung ang seed mo malain, bisan piyungan mo na, malain gid na iya bunga. O gani mga young people, hindi ka mo sagad nobyo bisan kay gwapo. Gwapo pero gali gwapa sa sulod. Na muna gid mahuyan gid kamo kay man. Bisan bayi bakla karon. San bayi? Agi. Ano ang agi? Dual. Double blade. Amo na, pirmi mo nga rinlitan niya, abi ko anay. Abi mo lang, damo na patay sa abi ko. Nanan maniguro kita, faith is a sure thing. Sigurado kita. Hindi kita magsulod sa isa kabagay nga hindi pa ta sigurado. Double blinded ka bala? And then nabulasot ka, kag masiling ka nga, wow, mali. Makabalik ka pa, kaya nagpakasal ka na. Tama bala? Kinanlan balance. Pagigugma alin sa Diyos, kung gaigugma siya sa Diyos, gaigugma man ako sa Diyos, triangle. Si Lord ang tunga. Si Lord ang ulo. Amo na siling nila sa mga religious, si Jesus lang ang inyo sa tunga nyo. Ano na siya? Referee. Butsing ganun, pero may kaumaway. Kinalan si Jesus ang ulo sang inyo nga pag-upod. Siya ang mastermind. Kung ang mind mo nagaangot sa master, ang iya mind gaangot man sa master, sigurado, pareho kita. Kung anong gagwa sa kay master, amo mang gagwa sa aton. Wala kita tayo problema ba?
Amen? Bless ka mo, ha? Spiritual fruitfulness. So we need to never give up in doing what is good. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life kung nagasunod kita sa God. Ang good, halin sa God. Ang malabi sa imo tupad, nadula ng pamuyayaw mo? Amo to siling ni Pastor Alfredo, hinanlan, i-discipline, i-practice, hinanlan may muscle para may power. Anong i-practice naton? Hindi lang sang inang sumba-sumba, kundi i-practice ta nga hindi mamuyayaw, kay may power ang tang. Abi ang bala sa imo tupad ka pamuyayaw ka pa no? Kadlaw na tanan, butsing gano'n, yes, check, 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 check. Abi ang bala sa imo tupad, mag-X ka naman. Dati ka nga pamuyayaw, XXX. Dati ako nga pamuyayaw, karon, why na ko nga pamuyayaw? Puro na Diyos nun ang akong baba. If you are following goodness, then God will be with you. Ang Diyos ara sa imo sa 2021. Papayin na itong mga salata, mga karumal-dumal, tabala, mga binastos, tas ang nagligad. Abiyang bala sa imo tupad, amin na bala bastos ka ang nagligad. Di pagid maamin, bla. Pag inamin mo, ang sala mo, ang Diyos may tsansa nga magpatawad sa imo, you can start again. Now, desisyonan mo nga tama. 20 minutes before take off, the spiritual fruitness, magwa sa imo natural. Mo nang asawa mo, makita gid. Ang asawa mo, ang itsura ya. Nga, 10 kilay mo, si Kwan Abi. Sino na, ang banaya? Ano nato ni sa mga Muslim, ta na mga utod, kaya ang asawa, tagani, hindi tagani, maibutangan sang freedom? Wala. Balan mo ang bala sa imo tupad, basta gani, gapamuyayaw ka, ang wild nga animal ginabutang sa kulungan kag, napabayudan ka tiket. Ang bala sa imo tupad, daw kaangay kasi na, kinanlan sa imo, ibutang sa zoo para makortahan. Ang animal nga hindi wild, ginabayaan, may kalayaan, kanami sa pangabuhi nga may kalayaan. Ang bala sa imo tupad, tama na nga pamuyayaw. Amo na nami, tani adlaw-adlaw Sunday ba, kagwapo sa inyo, nakasapatos, nagapungko, nagapamati, waay gapamuyayaw. Palakpakan nato ng Ginoo kada Domingo. Look at your neighbor. Mo ana, Monday to Monday, brother Oka. Magsapatos ka man, napungko ka kag magamuna, kanami, di ba? Monday to Monday. Kaya nyo na. Amo to siling niya, practice sa. Si Boy, hindi pagtanawa si Jennifer nga kontra mo. Tama mga bata mo, kay amen? Alam mo nga makatestimony, gidya yung tao, supad mo. Tama ba? Hindi kita maging maayos sa iban, pero sa aton panimalay, malain kita, unfair. Abi ang bala sa imo to, kumusta ka naman nga tao sa sulod sa imo balay? Tao ka bala o kanggaro? Hello? Tao ka bala o dog? You bark in the morning, ow, ow, ow. Silent in the court. Abi ang bala sa imo tupad, ini nga pag unga tuig bala. Mariposisyon kita para may anak kita nga fruit nga nami. Takaan ako sang kalain nga fruit. Koy bunga, koy ka makaon. Unang nga pamuyayaw ka permi kay wala bunga. Ang bala sa imo tupad tilawan taman ang may bunga. Nga nami. Do kabudlay no? Abi taas yung kamot, butungon kugid kamo pababaw. Bebe taas kamot. Kilala nyo inyo sino? Si kamo ang may salarin. Abi ang bala sa akon, ako ang salarin. Surrender kay Lord. Tindog kita tanan ka masurrender. Di nyo lata ang pulis na magtokhang-tokbang sa inyo.
Surrender? Repeat after me. Amay? Ngayara sa langit. Salamat. Nga wala makita, wala matago sa imo. Kitaon mo ako karon. Kuha, Lord, ang mga malaot sa akon una-una, sa akon tagipusoon, kag sa akon lawas. Amay, ginabaton ko ang imo paghigugma, ang paghigugma nga makalimpyo sang akon kalag, para ang akon kabuhi mamungahon sang maayo kag mainuswagon ang akon bag-o nga tuig 2021. Ginakumpisal ko sa langit kag sa duta nga umpisa subong, mangin maayo ako, mamin mahimunungahon ako nga Kristiyano, para makita sang akon pamilya, kapitbahay, komunidad, Coronadal City, kag sa bilog nga kalibutan, ang imo suga, ang suga nga makahatag sang kaayuhan sa amon Pilipinas. Halin sa akon, pakadto dira sa imo. Ginoo, buligi ako, nga matindugan ko ang akon confession subong nga aga. Salamat, Lord, nagatuo ako. 5 years from now, mangin manggaranon ako sa tanan nga bagay, sa espiritu, sa kalag, kag sa lawas. Inigid ang pangayo ko. Bilog ang akon prosperidad. Hindi partial. Bilugid. In Jesus' name we pray. Amen. Let me pray. Never give up and strive to win. May progreso kita, mga utod. Subong si Pastor Alfredo mag-pray sa aton. May ara kita nga communion, pero tapos na lang kay kulang na kita sang time. But today, makanta kita, mga muyo kita, batuno nato ng bendisyon, mga kalalakihan, dari na kamo. Kay together sa live stream nga nagatalanaw, mga Ilonggo, tanan nga mga tao sa bilog nga kalibutan, bisan hindi ka Ilonggo, Cebuano, basta kay makaintindi ka, makasabot ka, kung unsay ato ginahisgutan, sigurado, mangin mamungahon ang inyong bagong tuig karong tuiga. Alright? Mabaton kami sang blessing. Taas naton nga pagtuo kay Lord. Salamat subong nga aga, salamat sa mensahe nga nakahatag sa amon Amen. kapag-on. Kaga sa salamat man sa mga pulong nga hagahatag sa amon nga maminungahon gid kami. Gani Lord, nagalakat kami guwa sining nasyon sang Pilipinas, kagibantala ang pulong sang Dios nga dapat sa isa ka Kristohanon mangin angot sa source nga mo sa Kristo. Amen. Kagibantala ang pulong sang Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Tulukan nyo inyo tupad. Ang bala, prophesy. I prophesy. I prophesy. Magbunga ka. Magbunga ka. Ibansa. Sang maayo. Sing Mayo. Amen. Amen. Alright. Mga Cebuano, diha sa Subic, sa Cebu, si Ken, Dr. Ken, the Jangas, General Santos City, Manny Pacquiao, and all those Cebuano all over the world, Davao del Sur. Yeah. Karon ang adlaw sang pagmaya. Mr. Miriam Corcoran, Olongapo City, General Santos City. Diha sa Manila, Daghanong Cebuano. Adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagkain magsimba, ibayaw ang atong kamot. Yehe! Munuso, sayaw, isinggil,
Malaan kalaikon nga Diyos. Karoon ang adlaw sa Diyos, karoon ang adlaw sa pagsimba, ipalaw ang atong kamot. Puso, usaya, singgit, mong magugya, malaan, lamhanan, Diyos. Dayon ko, ikaw, o Diyos na nagkahanan, matuloy ka sa ang pagsimba. O Diyos, o ay kausapan, hangtod sa kahapuran, dahigan ko ikaw, so ay katapusan. Karoon ang adlaw sa Diyos, prophesy! Adlaw sa pagdayo pagsimba, ipalaw ang atong kamot. Umpisa kita sa maayo. Karong January. Gamhanan ang Diyos. Dayon ko, ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuloy ka sa ang pagsimba. O Diyos, o ay kausapan, hangtod sa kahapuran, dagon ko ikaw, so ay katapusan. Mga Cebuano diha sa Davao del Sur, katong nakuhaan sa earthquake, magdayig ka sa Ginoo. Dayon ko, ikaw, o Diyos na labing-kahanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos na may kausapan, hangtod sa kahapuan, dahigan ko ikaw, so ay katapusan. Diri sa Coronadal City, o Diyos na may kausapan, hangtod sa kahapuan, dayon ko ikaw, so ay katapusan. Dayon ko ikaw, so ay katapusan. Dayon ko ikaw, so ay katapusan. God bless you, tanan nga Ilonggo, Cebuano, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. We pray for our President. Mabuhay ka, Pilipinas!